Hi everyone! Kamusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel, Vivian Casey, where I share my experiences as Pilipina living here in South Africa. Nagugutom na ako. Naglipat ako ng roses. So, nung Valentine's Day, instead na bouquet ang natanggap ko is pananim na 2 roses, isang red at isang white. So, inilipat ko na siya para bago mag-winter pa, kasi ang winter dito is June, para bago pa mag-winter ay may ugat na siya. So, medyo matibay na, hindi na siya mamamatay. Dahil kung hindi ko siya ililipat, for sure, kailangan ko siyang ipasok dito sa loob ng bahay at alagaan dito sa loob ng bahay. Kaso, pag ganun, kailangan ko pang balutan, kailangan ko pang lagyan ng kung ano-ano. So, talagang kailangan ko na siyang itanim sa lupa para talaga matibay na at magkaugat na. So, hindi na ako mamumroblema. Pati yung papaya, malunggay, inililipat ko na rin. So, ipapakita ko na rin dito sa video. Habang naglilipat ako ng mga roses, ay sasagot ako ng ilang tanong sa comment section. Yung unang tanong dito is, nag-wonder siya if good environment ba daw ang South Africa for Filipina to live in. So, based on my personal experience naman, kung saan ako nakatira, nasasabi ko naman na safe siya. However, kailangan ko din maging mindful kung saan pupunta, kung sinong kasama ko, anong oras ako lalabas, kasi syempre foreigner ako dito. So talagang magiging takaw, kumbaga takaw pansin, kumbaga sa Tagalog parang mapansinin, syempre ikaw ang foreigner. So nasa akin na rin yung pag-iingat, of course, dahil kahit saan naman tayong parte ng mundo ay merong talagang kapahamakan. But, of course, nasa atin yung responsibilidad para mag-ingat-ingatan ang sarili. Especially, wala tayo sa sarili nating bansa. So, sabi ko naman, ang sagot ko sa kanya, based on my personal experience here, kung saan ako nakatira, feel ko naman safe ako. So, however, sabi ko sa kanya is finding employment is difficult. Kasi nag-try na ako, laging decline. So, dahil dito kasi meron silang loan for local talaga ang employment nila. So, medyo for me, kailangan ko talagang makipagbakbakan sa market para makakuha ako ng work. And as of now, wala pa naman akong papers to work. Talagang hindi ako pwede mag-work. At kung kayo ay Pilipina o Filipino na balak mag-tour dito sa South Africa, syempre follow the law. Ang bawal puntahan, huwag puntahan. At kung dito na maninirahan, take necessary precaution. Stay in secure area, and of course be aware sa surrounding as well. So yun lang ang maipayo ko. At ayan, tapos na ako magkape. Let's go back sa pagtatanim. Pangalawang malunggay na nabuhay ko, bali ito ay sa buto lang. So 3 yung nabuhay ko, yung isa na ilipat ko na doon sa gilid, ito yung pangalawa. So ililipat ko naman dito siya sa part na ito. Iba't ibang posisyon ang pinaglipatan ko para kahit papaano matantyak ako kung saan mabubuhay. At sana mabuhay itong pangalawang ito. Kung nakikita nyo, dyan ko ililipat. Ito sa part na ito. Medyo madamo. So, ating lilinisan dito sa part na ito. Kasi dito ang lupa
parang laging basa rin. So, let's go. Itong mga tinatanim ko na malunggay ay nabuhay ko ito sa pamamagitan ng seed dahil meron sa aking nagbigay. She is also a Filipina that living here in South Africa at napakabait ni tita. Binigyan ako ng buto ng malunggay at kung hindi ako nagkakamali parang galing pang Ghana itong buto na ito. At sabi niya, hindi niya pwedeng itanim dito kasi palipat na rin naman sila. Kaya ibinigay sa akin. Sa dami ng buto, parang 15 pieces ata, yun ang nabuhay lang is 3. So talagang tuwan-tuwa ako nung may mabuhay na 3. At talagang pinipilit ko siyang mabuhay kasi nga nung una parang na kukulubot lahat ng dahon niya. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga dahon and then tumubo uli ng bago. Medyo maganda-ganda na. Pinatagal ko lang ng ilang buwan para magkaugat lang siya. And then ngayon ililipat ko na nga. Yung isa na ilipat ko na noong nakaraang linggo pa. At medyo gumaganda na siya. Ito naman ang kasunod. May iroon pa akong isang ililipat. Kaso lang, iyon ay naubusan ng dahon. So, pinapadahon ko uli bago ko pa uli siya ilipat. At sana naman kahit isa mabuhay ko para kahit papaano meron akong malunggay dito. Dahil nga wala akong mabibili sa market ng malunggay. Meron sa mga kapwa Pilipino o Pilipina. Kaso lang, malalayo nga yung bahay nila at yung syempre, kunti lang din yung kakilala ko dito. Wala akong mahihingian. Nung nakaraan, may nagbigay sa akin na mga sanga ng malunggay. Hindi ko talaga nabuhay kahit parang 4 o 5 sanga iyon. Walang nabuhay kahit isa. Kaya tuwan-tuwa talaga ako nung may mabuhay akong 3 malunggay dahil ito ang gusto ko na gulay na panlahok sa mga tinola, sinigang. So ito yung paborito ko. And also, yung papa ko dati kasi gumagawa ng malunggay tea. And kapag meron akong menstruation cramps at sobrang sakit talaga ng puson ko, ang ginagawa ng mama ko ay yung tea ay tinitimpla lang niya ng matapang at iyon ang pinapainom sa akin. And after 30 minutes, ay ang ganda na ng pakiramdam ko and talagang nawawala yung sakit ng aking puson. So, ito talaga yung gustong-gusto kong magkaroon akong gulay dito, itong malunggay. Kasi nga, napaka masustansya ng malunggay and sanay din ako na yung mga niluluto ko ay laging may malunggay, sinigang, tinola, ginataan, talagang may malunggay. Pag minsan nga ginigisa ko lang itong malunggay. So sulit na sulit talaga pag merong malunggay. Dahil ang malunggay ay mataas ang nutrisyon at antioxidant na tumutulong para mapalakas ang immune system and ating heart. So kaya tuwa ako nung ako ay makabuhay ng malunggay. So ayan na yung malunggay. Mabuhay ka ha, mabuhay ka hanggang gusto ko, hanggang gusto mo. Mabuhay ka, mabuhay. Yan, may isa na uli ako, bali 2 na iyan. At mukhang uulan. Tingnan niyo ang panahon. Yan, diyan ko tinanim. Tapos yung roses, doon ko naman tinanim. Yan. Ayan, dapat may dadating ngayon na maglilinis, maggagamas. Hindi dumating, inindyan ako. So wala akong choice kundi mag-impisa ng maglinis. Dahil next week dadating yung aking mga in-laws. Ay nakakahiya naman na ang paligid ay sobrang dumi. At so magpapahinga muna ako. Nangangalay na ako, ang kamay ko ang sobrang ng dumi. So dito sa South Africa ay bali yung aming magtatrabaho dito ay twice or thrice a month lang pumupunta dito sa amin. Dati kasi meron kaming naglilinis dito ng every Saturday. Kaso umayaw na. So nakakuha kami pero ang available lang niya is twice a month lang. So parang pinaka extra niya dito. And then pagka nandito siya, nung una pala dito, parang hindi uso sa kanila yung pakain, pamerienda. Yun ang napansin ko. Parang hindi uso sa kanila dito. So, nung dumating ako dito, ang ginagawa ko, nagpapamerienda at nagpapakain pa ako.
sabi ng asawa ko ay hindi daw ganoon dito, parang ang ano dito ay work lang, and then iyon pag minsan may merienda, pero yung almusal, tanghalian ay meron ako, nagpapaganon ako siya. So naninibag yung asawa ko, sabi ko kasi sa Pilipinas ganun kami pag may patrabaho, kako paalmusal pa nga pag minsan, sabi ko. So madalas ay madalas is may merienda at tanghalian. Pag minsan nga may merienda pa sa hapon, lalo na sa probinsya, ganun yung sistema namin. So sabi ko, ganun yung pagpapatrabaho doon. Kasi sabi ko, kaawa naman pagka magtatrabaho, wala man lang tanghalian. Noong una kasi, napansin ko yung naglilinis sa amin dito na bago, mayroon siyang tanghalian, kumakain siya dun sa may gilid namin, nakikita ko may baon siya, kumakain siya. Kaya nung sabi ko wag nang magbaon at papakainin ko na lang siya ng tanghalian para naman mainit, hindi naman yung malamig yung pagkain. Kaya ngayon, yung naglilinis sa amin, sanay na rin ng Filipino food dahil nilulutuan ko ng rice, tapos yung mga adobo, pag minsan yung ginisa-gisa ay pinapakain ko. Kain-kain din naman siya at nasasarapan niya siya sa luto ko. Especially dun sa chili garlic oil. Sarap na sarap siya dun sa mga ganong luto ko. Anyway, tapos na ako dun sa malunggay at roses. So tingnan natin kung ano pang pwede kong gawin ngayong maghapon. Para naman sulit dahil hindi ako nakapag-upload ng matagal. Doon sa part na iyon, then sa part madumi yung kukuha kasi nga naglilinis ako, kapitbahay namin yan. Part naman doon sa kabila, kapitbahay din namin yan. So alam nyo ba na 3 taon na ako dito, hanggang ngayon di ko kilala yung mga kapitbahay ko, ni pangalan nila hindi ko, pati mukha hindi ko pa nakikita. Pag minsan naririnig ko yung boses nila, pero never ko pa nakita ang mga mukha nila. Kaya nakakalungkot dito pag narito ka sa South Africa kasi yung mga kapitbahay mo literal na hindi mo kilala at hindi mo nakikita. Unlike sa atin, lalo na sa probinsya, walang bakod-bakod pati. Nakalagay lang doon na yung mga puno na binakod. Makikita mo yung kapitbahay mo at pwede ka makipagchismisan doon sa tabi ng bakod. Dito, literal na wala kasi ang tataas ng bakod. May bakod na sila dito, nilalagyan pa ng parang harang na mas mataas. So, talagang hindi ko kilala yung mga kapitbahay dito. Kaya, tahimik ang buhay, walang kachismisan. Ayan, natapos na ako pagtatanim, nakapagpahinga na rin. Eksakto naman na natapos na rin yung sinalang ko na labahin sa washing machine. At ito naman ay aking isasampay dito sa labas namin. At ito naman actually tuyo na. Ayaw ko lang ng diretso agad gagamitin. Gusto ko medyo kahit papaano nakakahanginan or nainitan para naman mas mabango. At dadating nga yung aking in-laws. So naglaba na ako ng mga bed sheets and mga kumot, mga punda, mabango at hindi nakakahiya. Baka sabihin na hindi man lang ako naglaba. So ayan, pagkatapos ko niyan ay nag-asikaso na rin naman ako ng pananghalian. At yung pananghalian namin ay fried chicken. Hindi ko na siya naman marinate. Kaya ang ginawa ko ay salt and pepper na lang ang aking inilagay. Ito ako ng manok. Hindi ko naman na-marinate at medyo late na dahil nga nalibang ako dun sa paglilinis. So, hindi na talaga ako makakapag-marinate. Nilagyan ko lang ng salt, pepper, tas yung egg. Tapos dito iaano ko. And also, meron kami nito. Talaga yung fried chicken natin. Itluto ako ng ukoy. Pero ito yung butternut or kalabasa na ukoy. So, mahilig sa ganito yung asawa ko. Ang tawag nila dito, actually, ang version nila is potato fritters. Yung ukoy na patatas. Dahil meron akong mga gulay katulad ng butternut. Instead na patatas ang gamitin ko, ay ito na yung ginamit ko. At healthy pa yan. Medyo matamis ang lasa niya. And crunchy din. Of course, kaya ako tumigil na sa ng garden dahil biglang umulan. Kung nakikita niyo, ayan. Ayun pa nga yung sinampay ko pero hindi naman siya doon nababasa. Biglang ulan. So, punong-puno na ang swimming pool na ang tubig. And yan lang for today ang ating ganap. Thank you so much sa lahat ng inyong support. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video. Bye!